Papaano gumawa ng sermon notes mula sa sermon ng pastor? Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. At ang ituturo ko po ngayon ay kung papaano gumawa ng sermon notes mula sa sermon ng pastor. So iba po yung sermon notes ng pastor at iba rin po yung sermon notes ng mga nakikinig. So nakapasyal po ako sa iba't ibang simbahan at may mga simbahan po akong nakita na nagbibigay sila ng pamphlet nila or yung let's say schedule ng or program po, no, Sunday service nila, at sa likod po ng program na yun nakalagay po yung sermon ng pastor, mamagin yung outline, no? So kung ang inyong pong simbahan ay may kakayahan na makapag-produce ng ganun, is maganda po na makapag-produce kayo para po yung mga members, yung mga uma-attend ay makasunod po sa sermon ng pastor. So bakit ba mahalaga to? Kasi minsan let's say nakikinig yung isang tao, isang mananampalataya, tapos paglabas ng simbahan, kapag tinanong mo ano yung preaching ni pastor, tungkol saan yung preaching ni pastor, ano yung natutunan mo, so parang minsan ay hindi nasasagot agad-agad o hindi nasasagot ng malinaw, no, yung mga ganong tanong. So, kaya nga po maganda na tayo po mismo bilang Kristiyano ay matuto tayong gumawa ng sermon notes mula sa sermon ng pastor. So, yun po yung aking ituturo ngayon. So, ang gagawin ko po is ikikwento ko po yung gagawin ng pastor the moment na umakyat siya sa pulpito. Tapos, bibigyan ko po kayo ng guide habang kinikwento ko po to kung ano po yung mga ilalagay nyo sa sermon notes nyo po. So syempre, kapag kayo po ay nagnanais na gumawa ng sermon notes, pag pumunta kayo ng simbahan, be sure na meron kayong papel, notebook, at meron din po kayong panulat para po masundan nyo po or masulat nyo po yung sinasabi o yung preaching ng pastor. So sige po, ang karaniwan po nating nakikita, syempre, kapag magpipreach na yung pastor, aakyat po siya sa pulpito. Tapos ang gagawin niya, either magpipray siya bago basahin yung Bible text, o di kaya minsan ang ginagawa ng pastor ay binabasa muna yung Bible text bago magpray. So pwedeng magkabaliktad yun, o pwedeng pwedeng magpray muna siya tapos Bible text, o di kaya Bible text tapos prayer. So kapag nabanggit po niya yung Bible text, halimbawa sinabi niya, karaniwan nagpapatayo po yung pastor, di ba? Halimbawa sinabi niya, magsitayo tayong lahat at buksan natin ang ating Biblia sa Episode chapter 6 verses 1 to 10. Halimbawa ganun lang po, no? So ibig sabihin yung Episode chapter 6 verses 1 to 10, yun po yung talata, yun po yung text o yung teksto. So kapag binanggit niya po yun, yun yung una po ninyong isusulat, yung teksto o yung talata. So, pwede nyo pong ilagay sa notebook nyo na teksto o di ka talata, Episode chapter 6 verses 1 to 10. So, yun po yung unang ilalagay nyo. So, then, pagkatapos po niyang mag-prayer or pagkatapos niyang magbasa ng Bible, mauupo na po yung mga tao, hindi po ba? Tapos, mag-i-start na po yun pastor na magkwento. Basically, pag sa introduction po nun, parang ano lang siya, parang pag sinabing introduction ay hinahanda po yung mensahe po, no? So let's say halimbawa yun nga po, ang teksto niya ay Episode chapter 6 verses 1 to 10. Tapos may mga pastor na binabanggit yung paksa o yung tema ng preaching. O minsan tinatawag din pong topic po, no?
sa ano ng mga ng ibang mga nag-aaral sa nag-aaral ng Biblia. So let's say halimbawa ang topic niya is spiritual na digmaan. So isulat niyo po 'yun, no? So dalawa na po 'yung nasusulat niyo, isang text tapos yung paksa, spiritual na digmaan. So bunta tayo dun sa may introduction po, no? Kaya lang po may mga may mga pastor na hindi na binabanggit yung yung paksa o yung topic. Yung iba may mga PowerPoint, pinapakita na lang po sa PowerPoint, no? So kapag pinakita po 'yon, ay isulat niyo na lang din po kung ano po yung topic or paksa that time. Then since ang topic niya is spiritual na digmaan, posibleng ang introduction niya may kinalaman sa digmaan. Let's say yung digmaan ng Russia at saka Ukraine ngayon po, no? So posibleng yun po yung kanyang introduction. Magkikwento siya about sa digmaan nangyayari between Russia at saka Ukraine. Tapos pagka medyo nag-shift na siya, parang halimbawa sinabi niya, no, na let's say halimbawa sinabi niya na sa ngayon ang Russia at ang Ukraine ay naharap sa digmaan. At sabay sinabi niyang, alam niyo po ba tayong mga Kristiyano ay naharap din sa digmaan. So nag-shift na siya, no? Parang in relation na sa buhay natin. Tapos so pag nag-shift na siya na papunta po sa Bible, sa text natin, alamin niyo po yung may tinatawag na homiletical sentence or minsan tinatawag na sermon sentence. Halimbawa sinabi ng pastor na tayong mga Kristiyano ay naharap din sa digmaan. So yun, homiletical sentence yun or sermon. Tapos kapag merong sentence, merong question. So ang question po is, ano ba ang kailangan nating gawin tayong mga Kristiyano para manalo sa spiritual na digmaan? So apat na po yung yung may susulat natin. So una yung text, pangalawa yung paksa o yung topic, pangatlo mag-pay attention tayo dun sa may sermon sentence. Yung let's say bilang mga Kristiyano, tayo ay naharap sa spiritual na digmaan. Sermon sentence yon. Tapos meron yung question. Halimbawa ang question is, ano ba ang kailangan nating gawin tayong mga Kristiyano para manalo sa spiritual na digmaan? So yun po yun ng yun ang parang mag-pay attention tayo doon. Naalala ko nung bago pa lamang ako is minsan hindi ko nakukuha yung yung homiletical sentence o yung sermon sentence. Ang nakukuha ko na yung question. So pero pag nasanay po tayo is makukuha po natin yung sermon sentence na yan, o di kaya yung tinatawag na homiletical sentence tsaka yung question. So again, apat na po yung nilalagay natin sa notebook natin kung tayo po ay magsusulat ng ating sermon notes. So yung question na yon, ang mangyayari, di ba sa pakikinig natin ng preaching, may mga main points yung pastor. Di ba, point number 1, point number 2, point number 3, or minsan 4, no? Depende sa ilang main points po. So yung question kasing yun ang sagot nun is yung nasa may main points. Halimbawa, katulad nga po ng sinasabi ko, no, sermon sentence is tayo ay naharap sa spiritual na digmaan. So ano ba ang kinakailangan nating mga Kristiyanong gawin para maging matagumpay sa digmaan? Halimbawa, number 1 main points is isuot ang baluti na mula sa Panginoon. So pwedeng yun yung main points number 1. Tapos halimbawa, main points number 2, kinakailangan manalangin. Halimbawa, tapos main points number 3, kinakailangan na palaging umattend sa fellowship. So halimbawa, ganun lang po yung mga main points po, no? So tandaan po natin, yung question po ay sasagot yon sa mga main points ng preaching. So ganun lang po yung parang idea doon. Kapag meron tanong, may sagot. Yung sagot na yon is makikita natin sa mga main points. Ngayon halimbawa, nag-start na siya sa may main points siya number 1. Halimbawa, again, no, balik tayo dun sa sermon sentence. Tayo ay naharap sa digmaan.
tayong mga Kristiyano inaharap sa digmaan, ano ba yung dapat nating gawin para tayo ay maging matagumpay sa spiritual na digmaan. So halimbawa, number 1, again, isuot yung yung baluti mula sa Panginoon. Kapag sa mga main points po, may mga pastor po kasi minsan nakikita ko, no, merong sub-points. Meron halimbawa, may main point siya number 1, tapos merong ABC, minsan may D pa, minsan sub-point, main point number 2, meron pang ABCD, no. So sa akin, kapag ako nagpi-preach, yung mga main points lang, no, pero minsan nakakagawa ako ng sub-points, pero madalang lang. Karaniwan kapag ako gagawa ng sa preaching ko, more on mga main points lang ako, no. So anyway, mag-pay attention tayo, no. May mga pastor na main points lang, tapos may mga pastor naman na may mga sub-points yung main points nila. Pero basically, sa main points po nila, ano bang ginagawa dito sa main points? Meron po akong 5 na-obserbahan na ginagawa ng mga pastor. At yun din naman po yung napag-aralan din namin. So, syempre, halimbawa, main point number 1, isuot ang baluti mula sa Panginoon. So, i-explain niya ng pastor bakit kinakailangang isuot, tapos babasahin niya sa text, ipapaliwanag niya yung Bible, di ba? So, pagkatapos niyang i-explain, magbibigay yan ng illustration. So, magbibigay siya ng mga parang illustration para parang ma-picture out natin yung ano ba yung gusto niyang sabihin sa atin. Tapos, nandiyan din yung pwede niyang sabihin dun sa may main points niya, yung application. No? Tapos, pwede rin siyang, may mga pastor din na gumagawa ng pumupunta sa iba't ibang mga Bible text, kumukuha ng ibang mga passage para ipaliwanag yung main points. Tapos meron din namang nagbibigay ng hamon. Halimbawa, again, ang main points niya isisuot ang baluti mula sa Panginoon. Halimbawa, ang challenge niya is, nakasuot na ba o suot-suot mo ba ang baluti ng Panginoon, mga kapatid? Kung suot-suot mo ngayon, praise God, ikaw ay magtatagumpay. Subalit kapag hindi mo suot ang baluti na mula sa Panginoon, marahil kayo po ay parang kawawa sa digmaan o mapapahamak sa digmaan. So basically, may mga challenge din yan. So ulitin ko po, kapag nag-explain po yung pastor sa main points, observe po natin yung 5, no? Pero syempre, may mga pastor kasi minsan 3 lang yung ginagawa. Ina-explain lang nila, ina-illustrate lang nila, at ina-apply lang nila. May mga pastor na hindi na gumagamit ng ibang mga talata sa Biblia, no? Tapos may mga pastor na rin na hindi naman nagbibigay na rin ng challenge. Kasi sa kanila, may mga pastor na ang challenge nasa dulo ng sermon. Pero yun po yung observe natin kapag si pastor ay nag-explain ng main points, is andyan yung i-explain niya yung talata. Minsan kapag si pastor ay basically mga bagong pastor, yung mga nag-aaral pa sa Bible school, gumagamit pa ng mga Greek text yan, no? Ina-expound pa nila yan. So ina-explain nila, ina-illustrate, tapos ina-apply. Sa akin pala, kapag ako pala i-share ko lang din po, no? Nga naalala ko lang, kapag ako po'y gumagawa ng sermon, especially sa main point number 1, naturuan ako ng yung parang merong any objection. Kasi po kapag nagpi-preach po tayo, hindi bawal po yung para bang i-stop si pastor tapos i-questionin mo si pastor, di ba? Bawal naman 'yon. Makakapag-question ka lang kay pastor pagkatapos ng preaching. So ako, ang ginagawa ko po kapag ako ay nagpi-preach, halimbawa meron pong main points, kapag alam kong parang merong question, pero maaaring tanungin yung tao, sasagutin ko na rin doon sa may preaching na yon. So, ganun po, no? So, paulit-ulit lang po yon. Main point number 1, main point number 2, main point number 3. Paulit-ulit lang niya na i-explain, bibigyan niya ng illustration, bibigyan niya ng application. Minsan, gagamit siya ng ibang mga talata sa Biblia at magbibigay ng challenge. Tapos pagkatapos nun, panghuling-huli, I'm sure, yung iba, may mga pastor na nagbibigay ng challenge,
may mga pastor na hindi nakapagbigay ng challenge sa may mga main points ay nagbibigay ng challenge after ng preaching. Pero may mga pastor na kapag nagbigay ng mga challenge sa main point, hindi na nagbibigay ng challenge sa dulo, no? Then pagkatapos nun, so yun po, no, ano na ba yung mga nasulat natin? Nasulat na natin yung text, nasulat na natin yung paksa or topic or tema ng preaching. Pangatlo, nasulat na natin yung sermon sentence, no? Tapos yung pang-apat, yung question. Tapos pang-lima, yung mga main points. So depende yon sa kung ilan ang main points. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, no? Minsan 5, kapag 5 sobrang haba na siguro ng preaching na yon. Pero basically, ganun lang po yun, no? Para bang sa main points pa, ulit-ulit lang yun na kanyang i-explain, illustrate, apply, at saka gagamit ng ibang text, tapos challenge. Then after nun ng preaching, sa dulong-dulo, ilalagay mo yung tinatawag na na take home truth. Ano ba yung natutunan mo dito sa preaching na to? Ano ba yung natutunan mo dito sa narinig mong mensahe? At syempre, paano mo rin yon i-apply? Kasi nga, mahirap naman na natutunan mo lang tapos hindi mo naman i-apply. So, ganun lang po yung kasimple po, no, yung paggawa ng sermon notes. Sana po ay matuto tayo na gumawa nito, kasi nga malaking pakinabang po nito. Kasi pag uwi natin sa bahay, pwede po nating i-review, pwede nating basahin uli yung talata, at pwede tayong magmuni-muni, no, sa loob ng 1 linggo about sa preaching ni pastor. So again, iulitin ko po, no, ano-ano yung mga isusulat natin sa sermon notes natin. Yung talata natin is episode chapter 6 verses 1 to 10 halimbawa. Tapos topic, paksa or tema, spiritual na digmaan. Tapos yung homiletical question or sentence, no? Tayong mga Kristiyano ay naharap sa spiritual na digmaan. Ano ba yung dapat nating gawin para tayo ay magtagumpay? Yun po yung question, no? Tapos yung main points is yun po yung mga sagot. So sana po ay nakatulong to, at dalangin ko ay patuloy kayong lumago, no, sa biyaya ng Panginoon. At sana po ay na-bless po kayo. Kung kayo po ay natuto, paki-like, share, and subscribe naman po para updated po kayo sa mga future content na aking papaliwanag patungkol po sa Biblia. Ingat po and God bless.